Mga kapatid, ay there's something that the Lord wants us to know. Very special ito mga kapatid na in these last days ay kailangan we are equipped. Kailangan tayo po mga kapatid ay parang tayo yung tinatawag na the 5 wise virgins. Mga kapatid, dapat hindi kayo yung 5 foolish virgin. Alam niyo yun mga kapatid, yung istorya niyan na mayroong 10 mga dalaga, ito ay parabulo, pero ginamit ng Panginoon ng parable na ito mga kapatid for us, for those who are wise, na tayo po mga kapatid ay maging matalino, mapagmatsyag, maging vigilant tayo mga kapatid, especially itong last days. Why? Dahil ang 5 virgins na ito, they are always making sure that they have the oil in their lamp. Hello? Ang 5 wise virgin, mga 10 virgin na ito, sila po ay nag-aantay sa pagbabalik ng bride, sa pagdating ng bridegroom o yung ikakasal. At ang 5 sa kanila ay matalino at ang 5 sa kanila ay mangmang. So kayo ang magpipili kung saan kayo dito. Kayo ba ay matalino o kayo ba ay mangmang? Dahil sinasabi ng Biblia na ang 5 wise virgins na ito, they kept checking their lamp. Chine-check nila palagi yung kanilang sisidlan. Ito yung lamparaan. Yung may, kunwari, ito yung may ilawan. They make sure na hindi nabuubusan ng oil ang kanilang lamparahan. Yun yung mga 5 wise virgin. Samantalang the other half o the other 5 mga kapatid, palagi nang ubos. At they don't care. Minsan mga kapatid, they ignore. Ay, pwede pa yan? Okay pa yan. Meron pa namang konting-konti eh. Bibili na lang ako dyan sa kanto. Mga kapatid. So, dumating mga kapatid, yung bridegroom. At ang sabi ng bridegroom, tara na, pumasok na tayo. At alam nyo mga kapatid, pumasok na, yung other 5 na foolish, humihingi mga kapatid ng oil doon sa mga matatalino. Pero sabi ng mga matatalino, sapat yung nasa amin. Baka maubusan kami kung halimbawa So, hindi handa yung 5, mga kapatid. So, anong sabi ng Biblia, mga kapatid? Naiwan yung 5. At yung 5 na naiwan, they are just, they gnash, the gnashing of their teeth. Ibig sabihin, ito po yung sinasabi ng ating Panginoon na kapag ang tao ay naiwan, at sila po mga kapatid ay pupunta doon sa dagat-dagatang apoy. At sila po ay magsisilbing mga panggatong mga kapatid. Bakit? Your life turned to be useless. Useless ang naging buhay mo. Bakit? Hindi ka nagsikap na punuin ang oil. Ibig sabihin ng oil mga kapatid, we as believers mga kapatid, we need the Holy Spirit. All the time, mga kapatid. Huwag tayo, mga kapatid, kampante. Huwag tayo kampante na matagal pang darating si Lord. Ngayon pa lang, kung ikaw ramdam mo sa sarili mo na ikaw ay isa sa mga 5 foolish, mga kapatid, this is the right time, mga kapatid. This is the right time for us, mga kapatid, na tayo po ay mapuspos palagi ng banal na Espiritu ng Diyos. Hello, mga kapatid, kailangan lahat tayo dito, walang ni isa, mga kapatid, na dapat tayo po ay filled with the Holy Spirit. Bakit kailangan natin tayo ay laging puspos ng banal na Espiritu? Sapagkat mga kapatid, ang Diyos ay makikipag-usap sa atin. When you have the Spirit of God, you are being led by God. Amen? When you have the Spirit of God, you are being led into all truths sa lahat ng katotohanan. Hihilahin ka ng Espiritu ng Diyos, dadaling ka doon sa katotohanan. Pero paano kung wala
ang banal na Espiritu ng Diyos sa buhay mo, hindi mo ngayon alam kung saan ka pupunta. Kasi walang banal na Espiritu na umaakay sa'yo. Tanungin mo ang sarili mo, anong klaseng Espiritu ang humihila sa'yo. Kung ikaw dinadala ka sa kapahamakan, hindi yan Espiritu ng Diyos. Amen. Kung ikaw hinihila pa rin doon sa mga bagay na makapaglalayo sa iyo sa Diyos, ibig sabihin ng 100% hindi yan Espiritu ng ating Panginoon. Amen? Pero kung ang Espiritu ng Diyos, hinihila ka, halika rito, magbasa ka ng Biblia, halika rito, magpuri ka, ibig sabihin, Espiritu ng Panginoon yan. Amen? Kung ikaw hinihila, pilit kang hinihila ng Panginoon, huwag kang pupunta dyan sa mga lugar na yan. Dahil yan ay mga lugar na kung saan ay kinamumuhian ko, huwag kang pupunta. Boses ng Diyos yan. Amen? Nagkakaintindihan po ba tayo? Praise God. So sa umagang ito mga kapatid, ay mayroon po tayong pag-aaralan. Ito po ay most needed. Kailangan natin na armas, lalo na sa huling panahon na ito. Amen? Kailangan natin ng armas. Praise God. So, kapag ikaw ay isang negosyante, sino rito mga negosyante? May negosyante ba ito? Wala? Walang negosyante? Walang negosyante sa likod? Wala. Business. Business-minded. Hindi monkey business. Hallelujah. So, sa umaga nito mga kapatid, ang nais ko lamang na ipaalam sa inyo na kung tayo po ay magsisikap na alamin yung armas na ito mga kapatid, hindi po tayo malilidlang ni Satanas. Hindi tayo madideceive mga kapatid na mga boses na hindi na dapat natin marinig. So, if you desire to be successful in these last days, mga kapatid, this weapon is no other than your ears. Hello? Ang kailangan mo sa last days, itong tenga mo. Okay, bakit kaya itong tenga, mga kapatid? Praise God, hallelujah. So we need to hear the voice of the Holy Ghost. Hello? Kailangan natin marinig yung boses ng banal na Espiritu. Maraming beses, marami na ako napakinggan mga kapatid na mga man of God na sila po ay they are being led, sila po ay kumbaga mga kapatid ay hinihila ng banal na Espiritu sa mga lugar o kaya may mga bagay na gusto ng ating Panginoon na marinig ng taong ito, magsasalita sila. Hindi sa pamamagitan, hindi gagamitin sila ng instrumento mga kapatid, itong mga man of God, para ang tao ay magkaroon mga kapatid ng kaligtasan. Okay? Hallelujah. So, praise God. So we need to hear the voice of the Holy Ghost, and this is the safest shelter of the season. Marami tayong boses naririnig. Sa araw-araw, marami tayong boses na naririnig. Boses ng kapitbahay mo, matalangatan, sa umaga, ang dami mong naririnig, may mga umagang-umaga, may mga nag-aaway na, mag-ina, papasok ang bata sa school, sino rito yung ginigising pa ng kanilang mga magulang, imbis na, yung babangon na, ibang papasok sa school, dapat naka-ready na. Ang gusto talagang, bilhin. Narinig na. Kumari lang, ang gamitin ko lang sa sister bilhin. Yung alam mo yung napakahirap gisingin yung gising na. Diba? Mga kapatid, yung tawag ka ng tawag, mga kapatid, pero wala pa rin. So, sa ating mga kapatid, praise God, marami tayong boses na mga naririnig, mga bagay, sa umpisa pa lang ng umaga,
buena mano, yung mga naririnig mo, mga kapitbahay mo. Pero what if, kung ang inumpisahan mo, buena mano, nagbuena mano ka kay Lord, inumpisahan mo na ikaw ay makipag-usap sa Diyos na lumikha sa'yo, sa tatay mo. Siya yung inuna mo. Amen? So, hearing the Word of God or hearing the voice of God, mga kapatid, ang pagdinig, kinakailangan ito ay kinukultivate. Kinakailangan, mga kapatid, na ito po ay pinagyayaman mo. Sa anong paraan, mga kapatid? Kapag tayo po, hindi tayo masyado, mga kapatid, doon sa mga bagay na inuuna natin yung mga bagay na hindi dapat, mga kapatid, pero mas inuuna mo yung importante, kinukultivate mo kung paano mo marinig yung boses ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. So in these last days, mga kapatid, we need to hear and discern the voice of the Lord. Okay? Kailangan ma-discern mo kung boses ba talaga ito ng Panginoon o hindi, o boses lang pala, mga kapatid, na kung saan ito ay magpapahamak sa iyo. So everybody must cultivate or enrich. Praise God, pagyamanin. It's a personal hearing, personal discipline of the Spirit to hear accurately. Kailangan marinig natin accurate, galing talaga sa Panginoon. I was one time, mga kapatid, it happens, medyo matagal na, mga kapatid, mga last year or 2 years ago, ay napaka-accurate ng sinabi ng Panginoon, pumunta ka doon sa bahay na yan. At ako, mga kapatid, hindi ko inaasahan, mga kapatid, na sa pagpunta ko pala sa bahay na yun, mayroon akong madidiscover. May madidiscover pala ako doon. So I was being led by God to go into that house, and what I have found out, I was shocked. Na-shock ako, mga kapatid. At nung nakita ko ito, mga kapatid, talagang ang Diyos accurate. Bakit? Kasi kung hindi sinabi ng Diyos sa akin na pumunta ka doon, there will be something that will going to happen. And that thing is not pleasing in the sight of the Lord. And I'm not going to mention this person. Pero, isa lang ang masabi ko, na when you are being attached sa ating Panginoon, you did, ginawa mo na yung ginawa mo first priority ang ating Panginoon, maririnig mo ang boses ng Panginoon. Very loud and clear. Pumunta ka doon. At sabi ko, wala lang, punta ako doon, pagpunta ko, may tinawag akong tao, pagtawag ko doon sa taong yun, nagulat ako, mayroon palang something. So, napakarami, mga kapatid, napakaraming mga bagay na minsan, kapag ikaw po, ito yung sinasabi ko lagi, if you are not doing sin, gumagawa ka ng kasalanan, and you do it intentionally, gumagawa ka ng bagay na kasalanan intentionally, and you are very close to God, at first, sasabihin ng Panginoon, huwag mong gagawin yan, masama yan. Pero you kept on doing on something that is not pleasing, hindi maganda, ayaw ng Diyos. And ginagawa mo pa rin, patuloy mo ginagawa, yung boses na yan ay lalayo. Magkakaroon ng kalyo ang tenga mo na halos hindi mo na marinig ang boses ng Diyos. Amen. Praise God. So napaka-importante to hear the voice of God, to hear Him accurately. Okay? Praise God. Mahirap yung hindi accurate. Bakit kami, mga kapatid? Sa blood pressure, di ba, pag kukuha ka ng blood pressure, mas pinipili ko yung manual kesa doon sa digital. Kasi yung digital, pwedeng magloko yan. Imbis na bubuhayin ka, pwede kang patayin. Dahil ang lumabas sa blood pressure mo, 190.
Eh yung pala, 110. So, bibigyan mo siya ng pampababa. Kasi ang nakuha mo, 190. So, bibigyan mo siya ng pampababa. Eh, mababa na pala. 110 lang pala yung blood pressure. So, namatay ngayon yung tao. Ibig sabihin, hindi accurate yung pang-blood pressure. So, anong gagawin natin? Spiritual speaking, mga kapatid, kapag hindi ka sigurado, okay? Pag hindi ka sigurado sa boses, mga kapatid, praise God, you need to pause. Okay? Kasi hindi ka sure. Pero, there's one thing na kapag malalaman mo, kapag boses ng Diyos, kapag meron kang kapayapaan. Hello? Pag at peace ka, na sinabihan ka ng Panginoon, ibig sabihin, sa Diyos galing yan. Pero pag mayroong something that it troubles you, huwag kang pumunta. Because that is not the voice of God. Amen? So, yan mga kapatid. Praise God. Hallelujah. So, the ear is the greatest weapon of the Spirit and the greatest defense against the deception of transformed Satan. Naku, mga kapatid. So, ito pala mga kapatid na ang kaaway, pwede siyang mag-transform into light. Akala natin mga kapatid, praise God, may mga napapanood tayo, may mga pastor na napapanood natin, mga prophets na napapanood natin, they are well versed. They are very good behind the pulpit. They are dynamic. Pero behind it, mga kapatid, they are wolves. Hello? Akala natin napakagagal. Yes, magaling sila. Pero Satan can transform into light. Hello, nakukuha po ba natin? Pwede siyang mag-anyong Jesus Christ. Pwede siyang mag-anyong akala mo Kristiyano, mga kapatid. Pero sa likod pala nun, mabangis na lobo, sabi ng Biblia. Okay? Hallelujah. So, magaling, mahusay, pero mga kapatid, hindi madadaya ang anak ng Diyos, mga kapatid. Especially, ang sabi ng Biblia, mga kapatid, you shall know them by their what? By their fruits. You shall know them. Makikilala mo sila sa kanilang mga gawa. So, if you are a leader, you are a Christian, you are a believer, mga kapatid, and yet, sinasabi mo, I am the child of the living God, and yet you kept on doing what is na yung hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. You became, napakasakit ito, mga kapatid, because this is rampant, nangyayari ito, na marami ang nagsasama na ngayon na hindi pa kasal. And it became normal, nagiging normalized na ito, mga kapatid. At ang masakit, mga kapatid, praise God, sa TV, nanood ako, mga kapatid, ng Itbulaga. Nagiging normalized na rin. Pinapakita na rin, mga kapatid, yung mga bakla na ikinasal. Alam niyo yun? Sa Itbulaga, napanood ko yun. Kumbaga, sa social media ko napanood yun, mga kapatid, na yung mga bakla ay nagkakaroon na sila ng sarili, meron na silang segment na tinatawag na Habibi. Sino nakarinig na yan? Ha? At ini-interview, mga kapatid, ang mga kung paano sila nagkakilala, pinapakita kung paano sila ikinasal, at syempre, paano mo i-explain sa mga bata, nanay, bakit yun? Pareho naman silang lalaki, pareho naman silang babae, bakit sila nag-i-kiss? Paano mo i-explain yan? So, meaning to say that our days, itong panahon natin, we are in the days like Noah. Hello? Nasa panahon tayo ng panahon ni Noah. Bakit, mga kapatid? Sa panahon ni Noah, uso ang Sodom. Mga Sodomites, yung mga nandun, mga kapatid, nagsasama, lalaki sa lalaki, babae sa babae, mga kapatid. Ang kasamaan ay palamak.
Di ba pinaris ng Panginoon? Pinaris mga kapatid, yung panahon natin ngayon ay kapareho ng panahon ni Noah. Baka nga mas doble pa. Bakit? Di natin alam. Yung mga panahon ba ni Noah, meron ng AI? May panahon, sa panahon ba ni Noah, may AI na? Ngayon, merong AI, mga kapatid, grabe. So yung panahon natin, mga kapatid, ay masyadong napakadelikado na. Huwag nating isipin na kundi matagal pa yung mga mangyayari, sinasabing pagbunaw ng mundo. Alam niyo mga kapatid, kahapon lang nanood ako yung kaguluhan sa between US and Iran, mga kapatid. Grabe. Sobra, mga kapatid, nagpadala na si Trump na mga missile, na mga armas nila doon, mga kapatid, para girahin ng Iran. At pag nangyari yan, mga kapatid, magkakagulo. Kaya nga, di ba, kung napapanood ninyo yung mga post ko, there's 85 seconds in doomsday clock left, mga kapatid. 85 seconds. Ang ibig sabihin itong orasan na ito na pinakita ko sa aking FB, ito po, mga kapatid, ay orasan na nilikha para malaman kung gaano na kalapit ang mundo natin sa pagkawasak. Okay? Gaano kalapit na ang mundo natin sa pagkawasak. So, before, I think that was a year ago, 90 seconds. Okay, 90 seconds before doomsday clock, mga kapatid. Before, 90 seconds before midnight. Ngayon, 85 seconds na lang. So, kunting-kunti na lang talaga. At sinasabi nila, ano ang factor? Anong dahilan? Okay, bakit ang mundo natin ay napakalapit na sa pagkawasak? Number 1, mga kapatid, climate change. Okay, pangalawa, kaguluhan, yung mga wars. Ano pa? AI, mga kapatid, isa rin yan nagagamitin. 5 sila, pero meron akong mga nakalimutan, mga kapatid. Hallelujah, magkakaroon ng salot, paggutom. Yan ang mga mangyayari, mga kapatid. Imagine, ayan na naman si virus. Okay? Magla-lockdown na raw. Malapit na naman mga lockdown. Nararanasan na naman natin yung maglakad, magbisikleta, mag-face mask, mag-face shield. Ubus na naman ang alcohol sa CSI. Face mask, ubus na naman. Kapatid. Pero, ito po, mga kapatid, ay mga scientists. Hindi po sila mga Kristiyano. Yung mga gumawa nitong doomsday clock, they are not Christian. They are scientists. Okay? So, nagmamatch ba sa sinasabi ng Bible? Yes. Ang Biblia nga matagal na sinabi Accurate ang Bible, mga kapatid. Ang science, mga kapatid, ngayon lang nila nilalabas, samantalang matagal na yan. Ang sabi ng Biblia, knowledge will increase. In the last days, mga kapatid, before the coming of the Lord, mag-i-increase ang knowledge. So, di ba yung mga AI, hindi na kailangan ng mga doktor. Kung nag-aaral ka ng doktor ngayon, ibahin mo ng kurso mo. Mag-caregiver ka na lang. Kapatid, bakit? Kasi yung doktor, matalino na yung doktor natin dito, nag-aaral 10 years, doktor. Pagkatapos yung AI, segundo lang, alam na niya kung saan banda yung problema, alam niya kung saan yung ooperahan niya, alam niya kung anong gamot, alam niya kung ano yung kailangan gawin. In just a seconds. Ang tao, gano'n niya aaralin, katagal, ang ganyang kurso. Engineer. Si engineer, naku, mga kapatid, ito, hindi ko po kayo tinatakot, pero gagawa ng marami pang robot si Elon Musk para wala ng tao na kakailanganin pa. Robot na lahat. Diba? Kahit na teacher, tumawag ka kay Dola. Kilala si Dola? Yung AI. Yung tanong mo, sagot agad. Sana naman, Ate Joy, nung panahon natin meron yan. Baka lagi kaming, with high honor. Siyempre, nung panahon namin, punta kami sa library. Hindi uso cellphone.
Ang uso, Encyclopedia Britannica, Encyclopedia kung ano-ano, etc. Magre-research ka talaga, ngayon, i-check mo lang. Ano ang Tagalog ng ganito? Alam na nila. Ha? Marami mga kapatid, kaya nakakalungkot. Itong panahon na ito mga kapatid, na talagang ang mundo natin nagkakaroon ng transition, paiba ng paiba. Baka bukas makalawa, makikita nila lang, wala nang pulis dyan, robot na ang nandyan mga kapatid. Ha? Malayo ka pa lang, nakikita na yung speed limit mo. Malayo ka pa lang, alam na niya kung may dala kang lisensya o wala. Malayo ka pa lang mga kapatid, alam niya mga kapatid kung mayroon kang dalang armas sa sasakyan mo. Ha? May dala kang shabu, may dala kang drugs. Ha? Kaya itong panahon natin mga kapatid, na sinasabi ng Biblia na talagang kinakailangan na natin na magsikap. Okay? Pagsikapan natin, talagang tututukan na natin ito mga kapatid. Hindi ko sinasabi huwag na kayo mag-aral, baka magalit yung mga magulang nyo sa akin, tinuturo dyan sa mga bata, gusto ko pang maging inhinyera, gusto ko pang maging teacher yan, gusto ko pang maging doktor yan, pagkatapos sinasabi mo, tinatakot mo sila. No mga kapatid, we need to get prepared. Kailangan natin maging preparado. Ano man ang mangyari mga kapatid, let's be prepared sa mangyayari. Okay. Praise God. Hallelujah. So Matthew chapter 7 verses 16 to 20, it says here mga kapatid that by their fruits you shall know them. Sa pamamagitan ng kanilang mga bunga, nyo sila makikilala. Hello. Praise God. So sabi niya, not by their preaching, signs and wonders, but by the fruit of the Holy Ghost, you shall know them. So, ito yung sinasabi ng Biblia mga kapatid, na sinabi ng taong ito, Panginoon. Hindi, sabi ng Panginoon pala, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon ay maliligtas, kundi yun lamang sumusunod sa aking kalooban. Okay, ang sabi ng taong ito, Panginoon, nangaral kami. Panginoon, nagpalayas kami ng mga demonyo. Panginoon, gumawa sila ng mga milagro mga kapatid. Ano sabi ng Panginoon? I never knew you. Hindi ko kayo nakikilala. Kayo na gumagawa ng katalampasanan o kasalanan. So, hindi mo po pwede sabihin, ay magaling na preachers ganito, ay ganito. But you shall know them by their fruits. Maraming mga preachers mga kapatid, na alam natin mauhusay, magagaling, yumaman mga kapatid. Pero bakit ang bagsak kulungan? Di ba? Bakit mahuhusay sila na mga mangangaral? Pero bakit ang binagsakan nila? Kulungan. Ano na yung naghahari sa kanila? It is not the fame, mga kapatid, kung bakit tayo ay narito. We are here to preach and teach the gospel. Nandito tayo upang ipangaral ang salita ng Panginoon. Hindi tayo narito para kagaya namin, mga mangangaral. Hindi kami narito para magpayaman. At marami pa meron ka pang maririnig. Magtrabaho kayo. Napakasakit mga kapatid sa mga mangangaral na ginawa mo na ang lahat. Ha? Ginawa mo na ang lahat and yet meron ka pang maririnig na mga ganyan salita. The Bible says, the just shall live by faith. So paano kami mabubuhay mga kapatid sa pananampalataya? At huwag natin sasabihin mga kapatid na kung hindi dahil sa mga binigay naming offerings, yes, we're so thankful to it. Nagpapasalamat kami. Pero tandaan natin mga kapatid, hindi ganun kalaki ang income ng church. Na kung tutuusin mga kapatid, abonado kami. Nagreklamo ba kami? Nakita niyo ba mga kapatid, na kami nagreklamo na huwag na tayo magpakain. Ulam yung binibigay, dipisik. Hindi niyo kami nakita mga kapatid. Bakit? Kasi mayroon kaming amo na nagsusustain.
Yung mauubos na, still kinakargahan ng Diyos. Amen? So, paano ka magre-reklamo sa Diyos? Samantalang, hallelujah, siya yung nagsusupply. May ginagamit ang Diyos. Mga tao, mga kapatid, na walang karekla-reklamo sa pagbibigay sa gawain. Hello? Hallelujah. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So you shall know them by their fruits. Praise God. Hallelujah. So, dito mga kapatid, mayroon pong requirements. There's a required ear that hears the voice of the Lord. Not every ear hears God. Hindi lahat ng mga tainga ay nakaririnig ng boses ng ating Panginoon. Sino itong mga tao na ito na halos hindi nila marinig ang boses ng ating Diyos? Number one, sila yung mga taong troubled mind. Okay? Mga troubled mind. Praise God. Mga taong hindi alam kung ano ang pipiliin sa buhay. Si Ida ba, si Lorna o si Faye? Yung mga taong nasa likod, naririnig ko pa rin ang inyong mga boses. At kung nandyan kayo lahat, bumaba na kayo dyan. Bago ko kayo ipatawag. Tumahimik. Tumahimik. Hallelujah. So, ito po, number one, troubled mind. Pangalawa, full of fear. A mind full of fear. So kung kayo ay natatakot, matatakutin mga kapatid, o natatakot kayo sa future ninyo, you cannot hear the voice of God. What else mga kapatid? A mind full of lust. Ito po yung mga tao mga kapatid, na ang kaisipan nila ay puro mga bagay mga kapatid, yung lust of the flesh, lust of the eye, and pride of life. So, kung kayo po ay born again believer, siguraduhin ninyo na kayo po ay sumusunod talaga sa ating Panginoon. Hindi lang kayo tinawag, quote and quote, na born again. Kundi tinawag tayo mga kapatid na born again ka, kailangan sumusunod ka. Born again ka, dapat disciple ka na mga kapatid. Kasi napakahirap mga kapatid na sinasabi mo, lumalakad ka sa daan mga kapatid, at pagkatapos sinasabi mo, believer ka, born again ka, mga born again yan. Mga kapatid, pero bakit ang haba ng dila niyan, oy? Bakit hanggang ngayon, nandun pa rin yan sa, kaharap pa rin ang red horse? Bakit sinasabi niya, born again na yan, pero bakit nandun pa rin yan? Doon sa sabungan. Mga kapatid, marami pa. Sinasabi niya, born again yan, bakit tumataya pa sa waiting niyan? Bakit nagluluto pa yan? Wala na yan sa atin. Sino rito tumataya pa sa loto? Huwag niyong sayangin ang pera niyo. Huwag niyong habulin yung 10 billion sa loto dahil hindi kayo mananalo. Bakit? Sila lang ang nananalo dyan, yung mga nandun sa loob. Sa totoo lang naman. Yung mga officials doon, sila lang halos. Magbigay man sila sa iba, kunti na lang. Yung itinaya ninyo mga kapatid, na imbis pambili nyo na ng bigas, tinaya nyo pa sa loto. Tapos wala kayong kakainin. Kawawa kayo. Hello? Amen ba mga kapatid? Okay. So, one of the factor, mga kapatid, is yung TV. Yung mga mahilig manood ng TV, mga drama. Sino pang nanonood ng drama rito? Huwag nyo na itaas ang kamay nyo. Ayun, may nagtaas. Sabi ko, huwag na nga itaas, itinaas mo. Yung mahilig kayong manood ng drama, pagkatapos, galit na galit kayo pag nag-aaway na yung bida at saka yung kontrabida. Tapos, nag-i-imagine ka, sana ako yun. Sana ako yung mayaman. Sana ako yung bida. Naku! Kaya, tapos kokopyahin nyo yung mga nasa teleserye mga kapatid. At yung sinusuot na mga nandoon, sinusuot nyo na rin. Mga kapatid, yung mga mahilig sa mga K-pop, sino rito mahilig mag-K-pop? Yung mga K-pop dyan, hindi naman kayo mukhang
Koreano, Pilipino kayo mga kapatid. Wag yung hindi para sa inyo, ha? Yung wag kayo mag-i-imitate, ha? Yung mga imitator. Pag nag-i-imitate kayo mga kapatid, meron yung isang kwento mga kapatid, ng ibon, skilled niya yung lumipad. Ha? Kahit anong gawin mo dyan, mauhusay siya talagang lumipad kasi para yun sa kanya. Yung isda, ganun din. Tingnan ninyo, yung tao, palanguin nyo, 24 hours. Tingnan nyo kung ano mangyari dyan. Nandun lang siya sa ilog, 24 hours. Hindi niya kaya mamamatay yan mga kapatid. Ha? Pero pansinin niyo, yung mga isda, 24/7, nandun sa tubig. Para sa kanila yun. Ha? Yung mga ibon, lumilipad, di ba? Para sa kanila yun, huwag yung gayahin. Yung hindi para sa inyo, huwag yung gayahin. Amen? Praise God, hallelujah. So, madidisgrasya kayo. Sinasabi niyo, ako, si Spider-Man. Tumalon ka ngayon kasi nakita mo si Spider-Man, lumilipad. Naku, ang bagsak mo, community. Ha? Hello? Community ang bagsak mo. Naku. Kaya wag natin masyado mga kapatid na, alam niyo, nung bata ako, dahil delikado yung mga bata na nakapapanood ng mga ganyan. Ako si Superman, naku, yung anak ko, maliit, naku, gusto umakyat ng yero. At gusto lumipad. Feeling niya siya si Superman. Kaya delikado yung mga bata, mga kapatid na nakapapanood ng mga ganitong mga cartoons. They feel like they can fly. Yes, I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Ano ba yung susunod doon? Ha? Umari pa kayo, ha? Alam niyo yun, eh. Ha? So, we believe that we can fly. Ibig sabihin nito mga kapatid, yung concept na we believe that we can fly. Kung mahirap ka ngayon, hindi ka forever na mahirap. Amen? God has given us, mga kapatid, the ability to be rich, mga kapatid. It is He who gives us the power to get wealth. Okay? Bibigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan to get wealth. So ito yung sinasabi na, I believe I can fly. Hindi tayo mananatili, mga kapatid. Sabi lagi kong sinasabi na okay lang na maging mahirap, wag lang forever. Amen? Praise God. So, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So dito mga kapatid, ang TV, malaki ang factor nito sa buhay ng isang tao. So eliminate. Tinanggal na nga yung TV. May cellphone naman. Hindi nakaligtas. Sa cellphone lahat pinanood. Mga kapatid. Tapos, mas maganda pa sa cellphone kasi buo. Mga kapatid. Hallelujah. Talagang ang kaaway gumagawa ng lahat ng paraan para ma-sidetrack ang mga anak ng ating Panginoon. Hallelujah. So these are the people that cannot hear God. If you're always in front of television, you're always in front of your cellphone, mga kapatid, halos wala ka ng time, mga kapatid, na manalangin, wala ka ng time na magpuri, wala ka ng time, mga kapatid, na magbasa ng salita ng ating Panginoon. Tapos nagtataka ka, bakit inuulan ka ng pagsubok? Hello? Sino rito inuulan ng pagsubok? Sasabihin mo, sister, nagbabasa naman ako ng Bible. Sister, nag-aayuno naman ako. Okay, so, ibig sabihin, yan ay pagsubok. Pero kung hindi mo ginagawa, yung sinasabi ng Biblia, mga kapatid, that God should be the top priority, mga kapatid, in everything, ibig sabihin, pamalo ni Lord John. Nagkukulang tayo. Amen? May mga pagkukulang tayo, yung dati na tayo maaga, yung dati na tayo ay mayroon tayong at least once a week na fasting, nawala na. Hello? Kailangan, as a believer, itanim natin sa isip natin, mga kapatid, kung gusto natin na tayo po ay panahanan
ng banal na Espiritu ng ating Panginoon, magpatuloy tayong gawin yung sinasabi ng Biblia. Dahil ang Diyos hindi sinungaling. Amen? Hindi siya sinungaling. When He says that He will reward you oftenly when you pray and when you fast, ang sabi ng Biblia, God will often reward you. May reward. Pero, may gantimpala doon sa gumagawa ng mga bagay na hindi nakikita. Amen? Praise God. Gusto niyo pagpalain, mga kapatid? This is the right time, mga kapatid, na tayo po ay mag-umpisa na. Hallelujah. Na gawin yung mga bagay na panglangit. Amen? Praise God. Hallelujah. Ano pa, mga kapatid? These people cannot hear God because of their greediness. Ano yung greedy? Sakim. Kasakiman. Okay. Ito yung mga sakim. Yung mga, tawag dito, ito yung mga tao sa DPWH, Sister B. Sobrang, hindi na nakontento. Billion na nga yung project. Kahit man lang, sana man na nagkaroon sila ng konsensya na ang daming namamatay dahil sa baha. Wala silang konsensya for how many years bumabagyo sa Pilipinas. Wala silang konsensya na makita yung kanilang mga kababayan na nalulunod doon sa bagyo, nandun na tumataas ang tubig. Wala silang konsensya. Ano ibig sabihin ng greedy sila talaga? Na nag-i-enjoy sila doon sa napakaganda nilang bahay, nag-i-enjoy sila, mga kapatid, doon sa tinatawag na, hallelujah, mga magagarang sasakyan, ilang sasakyan, mga kapatid, at hindi nagkakahalaga ng 6 figure, kundi 7 figures, mga kapatid, and more than that. So, mga kapatid, hallelujah, ito yung greediness. Sa believer ba mayroong greedy? Meron din. Meron din, mga kapatid. Yung alam mo, ikaw Kristiyano ka na, nakita mo lang yung kapitbahay mo, bumili ng TV, 16 inches, at sinabi mo, bibili rin ako. Yung gasin laki ng CSI. Ganun ang gusto kong TV. Kapatid, meron tayong inggit. At pagkatapos gusto natin, mga kapatid, kagaya nito, yung mga nasa DPWH, mga kapatid, sila Diskaya. Nagpakulong na nga kasi bakit? Mayroon pa rin silang nagtago dyan, mga kapatid. Akala niya nagpakulong sila nang wala silang subi. Meron. Ganun ka-greedy ang tao. So, ano pa, mga kapatid? Covetousness. Ano yung covetousness? Ito yung mga bagay, mga kapatid, na kinukuha mong isang bagay na hindi naman sa'yo. Okay. Hello. Yung asawa na may asawa, huwag mong kukunin. Hello. Naku, may tinamahan dito. Yung kanyang tatay, sumakabilang bahay. Kaya, tama ba? Sorry naman. Pero I won't apologize. Kasi sa totoo lang, mga kapatid, itong covetousness, isa po yan sa mga nasa 10 Commandments. Okay? Nasa 10 Commandments siya, mga kapatid. Yung mga bagay na hindi sa'yo, huwag mong kukunin. Yung nasa kumpanya ka, nakita mo mayroong mga, tawag dito, may mga kable ng kuryente, binili ng madlang people. Pagkatapos, isumpo mo, yamin, hindi yun sa'yo. And I remember, mga kapatid, nung ako po ay nagtatrabaho sa isang kumpanya, at sa Canon Company, mayroon po kami tinatawag na tweezer, na ito po ay parang, tawag dito, parang chopstick siya, mga kapatid, pero magkadikit. Parang chani, okay, chani. Okay, so ito po, mga kapatid, nilalagay namin sa mga parts ng PCB, PVC board. At yung tweezer na yan, nasa bulsa namin lagi yan. At alam niyo, mga kapatid, yung mga kasama namin, nakaipon na. Nakaipon ng tsani.
isinumpot hanggang Pilipinas. Sobra, mga kapatid. Tapos, alam niyo mga kapatid, ang katwiran ko, salamat sa Diyos kasi believer na ako ng time na yan. Baka kung ako ay hindi believer, baka hindi lang yung Twitter ang inuwi ko mga kapatid. Ha? Salamat sa Diyos. Kasi bakit? Mayroon ka ng fear of the Lord. Na alam mo, walang nakakakitang mga kasamahan mo, manager mo, supervisor mo, hindi ka nakita, pero may Diyos na nakakakita. Amen? Praise God. Hallelujah. Especially mga kapatid, pag kayo nasa aeroplano, ha? Tandaan ninyo, pag nasa aeroplano kayo, may mga pamimigay na kutsara, may pamimigay mga kapatid ng mga gumot, may pamimigay ng mga plato sa inyo, huwag niyong ilalagay sa bag niyo. Oy! Huwag niyong ilalagay kasi pagdaan ng flight stewardess, nasan po ang mga plato, nagkawala. Naku, delikado kayo, hindi na kayo palalabasin ng airport. Kasi nakaw na yan. Kapatid, naranasan namin yan. Bakit kanya mga kapatid? Yung isang aisle kami, isang dito kami mga kapatid, tapos dito, iba rin doon. Kami mga magkakasama sa trabaho, dito kami. At pagkatapos kumain, yung mga kasama namin, yung magagandang plato, yaong, yung mga tray, mga kapatid. Ay, bakit maingay na dyan sa likod? Ingay nyo. Mga kapatid, pag yung mga kasama ko mga kapatid, nilagay nila yung kutsara, tinidor, yung knife, yung bread knife mga kapatid. Pati yung yaong mga kapatid, ang ganda. Dahil meron silang tinatawag na hand carry. Okay, may hand carry. Yung targatan namin mga kapatid, di man, ay pagdaan ng flight stewardess, Aki, naupot namin kinay, nasaan na? Ganda. Nakaka-relate si Madam Elena, ang paano ang isumpot mo. Ay, tao. Ayan na, tumas na. Okay. Hallelujah. Covetiousness yan, pag-aari ng Philippine Airlines, mga kapatid. Tandaan po ninyo, yung mga nagbabalak na sumakay ng aeroplano, okay lang yung kung disposable, tapon yun ha. Pero kung alam nyo kung biertos, alam niyo mga kapatid na talagang kutsarang matino, huwag yung ibubulsa, nakakahiya kayo. Nakakahiya tayo. Especially kung ang nagsakyan ninyo is kagaya ng mga British Airways, mga tapos kakahiya ng mga Pilipino, mga magnanakaw sa huwag yung gagawin yan mga kapatid. Hallelujah. Isa dyan tatay ko, nung sa Saudi mga kapatid yung tatay ko, ang inuwi niyang kumot ang dami. Kasi long flight yun long travel yun mga kapatid. Yung mga kumot namin nakalagay Philippine Airlines. Ay naku, baka tayo marinig ni Philippine Airlines. Namatay na po yung tatay ko. Hallelujah. That was a long time ago. So, ibig sabihin mga kapatid, yung hindi natin, ito yung covetousness, huwag mong kukunin yung isang bagay na hindi sa'yo. Amen? Praise God. Nung mga nagdaang mga panahon mga kapatid, maraming kumuha. Nung nag-uumpisa pa lang ng gawain, bumibili ako ng kutsara. Ang bihira, kung titingnan ko yung lagayan namin, walang kutsara. Hindi ko malaman kung inuwi o ginawang souvenir. Hindi ko maintindihan bakit nagkaubos yung kutsara. Hindi ko alam kung sa sobrang gutom, kinulang, ininunok. Mga kapatid, pag ganyan. Naku, alam niyo lang kung ilang set na naman yung binili kong kutsara. Kasi nagkakaubusan na naman yung kutsara. Hindi ko malaman sa susunod, magkamay na kaya tayo. Gusto niyo ba magkamay na lang tayo? Sumasakit ang ulo ko. Pag binibilang ko yung kutsara namin, laging kulang. Hindi ko alam kung sinusouvenir ba, o nagugutom ba, kulang ang pinakain mo, Tatay Philip. O yung pala sa sobrang inis dahil kulang ang kanin, tinapon sa basurahan, hindi mo alam. Kapatid, palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Okay, so napapalayo tayo mga kapatid. Okay, next is unbelief and doubts. So you cannot hear the voice of God if you have the unbelief. The moment mga kapatid na nalangin ka, Lord, bigyan mo ko Panginoon ng
bigyan mo kami ng pagkain sa araw na ito, and you doubted, nag-isip ka kaagad na sinabi mo, parang napaka-imposible naman. Wala nga akong pera, sino ba magbibigay sa akin? That is unbelief. Hindi ka naniniwala. So, time will come mga kapatid na pag the moment that you pray, paniwalaan mo. Hello? Paniwalaan mo kasi sinabi ng Panginoon that if you ask anything in my name, I will do it. Sabi ng Panginoon. Hello? Gagawin ng Diyos kung ano yung ipinanalangin mo. And sometimes, bakit pinag-pray ko naman di pa dumating? Pag pinag-pray mo ang isang bagay, tapos wrong motives pala, hindi yan sasagutin ng Diyos. Or, meron kang pinag-pray na ang tagal-tagal bago dumating, ibig sabihin, may timing si Lord para dyan. Hindi agad-agad. Okay? That doesn't mean mga kapatid na, di ba sabi ko, it will be delayed but will never be denied. Hindi di-deny ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, nagtanim kami ng kamatis dyan. And it took us, I think, 3 months na ngayon. Ang tagal pala ng kamatis. Hindi pala ganun kadali na pag nagtanim ka, matagal. So ganun din, sa pagtatanim mo, hello, are you there? Are you with me? So pag kayo po ay nagtanim ng panalangin, diligan nyo lang ito ng diligan. Kung ano yung prayer request ninyo sa Panginoon, diligan nyo ng panalangin. Huwag kayo, sabi ng Biblia, huwag kayong manghinawa na ipanalangin ang ipinapanalangin ninyo. Dahil mayroong takdang panahon ang lahat ng bagay. Amen? Praise God. So unbelief, hindi mo maririnig ang boses ng Diyos with that unbelief. Okay, bibilisan ko ng konti mga kapatid. Unbelief and doubt. So, yan po yung mga bagay mga kapatid. Praise God na, hallelujah, na hindi, yan yung mga reason bakit hindi mo marinig ang boses ng ating Panginoon. Praise God, hallelujah. So, to hear that, the voice of the Lord, praise God, para marinig mo ang boses daw ng ating Panginoon, kailangan ang kaisipan mo ay laging renewed. Okay? Nare-renewed mga kapatid. Because the unrenewed mind, pag hindi na-renewed yung isip mo, delikado mga kapatid. Araw-araw na ang ating isip, ang ating mind ay dapat na nare-renewed. Okay. Hallelujah. A renewed mind. Ano ba itong renewed mind mga kapatid? Praise God. Hallelujah. When we say, okay, yung mga bagay mga kapatid, na kung saan itong unrenewed mind, okay, between renewed and unrenewed. Yung renewed mind mga kapatid, ito yung kaisipan mga kapatid na nag-i-start ka na kung saan, bakit maingay? Hello, kurutin nyo nga yung mga nasa tabi ninyo kung maingay sila, kurutin nyo. Sabihin mo, tumahimik ka. Hallelujah. So, renewed mind mga kapatid, ito yung mga tao na alam na nila mga kapatid, yung Word of God at ina-apply na nila sa kanilang mga sarili. Okay? Halimbawa, dati ka na mga kapatid na palainom, palamura ka, nandyan sinungaling ka, pero because you kept on reading the Word of God, nababasa mo na lahat ng mga nagsisinungaling, lahat ng gumagawa ng mga bagay na yan, sinasabi ng Biblia na wala silang parte sa kaharian ng Diyos. So magre-renew ka ngayon ng kaisipan, ay bawal pala yan, hindi pala tama yan. So iaayos mo ang iyong kaisipan. Amen? Nakukuha po ba natin? Praise God, hallelujah. So, kung pwede nga lang mga kapatid, na itong ating mga kaisipan, hindi ko alam kung nasa ng isip nyo, sa totoo lang. Sana magkaroon ng app. Alam niyo yung app, malalaman kung nasaan ang isip ninyo. Kung nandun ba sa kusina, nandun sa boyfriend, nandun kay crush, nandun sa kung saan.
pupunta ako ng bahay, may bibilhin ako, etc. Wala sa church ang isip. Sana may ganung app. Pagawa tayo ng app na ganyan para malalaman ni Pastor kung nasa ng mga isip niyo lalabas. Wala sa ang isip nito nandun sa kusina, gutom na. Nako. Mga kapatid, praise God, hallelujah. So, praise God. Ito pong mga bagay na ito mga kapatid na nais ng ating Panginoon na tayo po ay magkaroon ng renewal of our minds. Praise God. Ay isa po yan na isang wisdom. Tandaan natin mga kapatid, ang isang kaalaman na hindi mo ina-apply ay hindi mo masasabing wisdom. Okay? So pag halimbawa, alam mo na at ginawa mo, may wisdom ka. Pero alam mo na, sinasabi na ng Biblia, and yet you kept on doing it. You're still foolish. Amen? So wala pa rin wisdom. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. So, ano pa mga kapatid? May binanggit dito mga kapatid. Yung tinatawag na mga bagay na hindi pa renewed. Okay? So, ito po ay yung tinatawag mga kapatid na may mga bagay sa atin na tinatawag na unrighteousness. Okay. Unrighteousness. So, ito po mga kapatid, ano bang ibig sabihin ng unrighteous? Pagiging di matuwid. Okay. So, sabi niya rito, unrighteous, it's hard to hear the word of God. This is failure to adhere or failure to obey. Okay? The moral principle. So, ito yung mga bagay mga kapatid na nagiging dahilan bakit hindi naririnig ng tao ang boses ng Diyos. May mga bagay na ginagawa ng tao na mali sa harapan ng Diyos kaya hindi naririnig ang boses ng ating Panginoon. Okay. So, isa rito mga kapatid, is yung tinatawag na hindi matuwid sa harapan ng Diyos, yung kagaya na sinabi natin kanina, yung mga pinapalabas niya na ngayon sa TV na yung mga lesbians, mga LGBTQ, RST, UVW, XYZ. Minsan nalilito ako dyan eh. So, mga bagay na yan. Pero sinabi ng Biblia that in the last days, perilous times will come. Delikado yung panahon natin. So, sa panahon ni Noah, napakaraming unrighteousness na nagaganap. Okay? Pero sino ang tinagurian na righteous? Walang iba kundi si Noah. Noah found favor in the sight of God. Nakatagpo ng pabor si Noah sa paningin ng ating Panginoon. At kung kaya si Noah at ang kanyang pamilya, sila lang ang naligtas. Nakakatakot mga kapatid na sa panahon ni Noah, marami ang nakapakinig ng babala, ng warning na darating ang baha na ito. Pero ang mga tao, dahil sa kanilang unbelief, sa kanilang kawalan ng paniniwala mga kapatid, sinabihan pa nila si Noah ng mga salita, mga mockery o tinatawag na pagtuya o ano ba yung mga salita mga kapatid na bakit yan si Noah nagpagawa ng barko doon pa naman sa tuktok ng bundok, ano yan, sisiraan na ng ulo. Pero mga kapatid, dumating yung time na kung saan itong si Noah mga kapatid ay ginather na niya yung mga hayop at sila po ay pumasok na doon sa tinatawag na arko. At ang mga tao na hindi nakinig, sila po mga kapatid ay nandun sa labas ng ark. At nagmamakaawa sila kay Noah, Noah, papasukin mo kami, mamamatay kami rito. Pero sabi ni Noah, hindi ako ang nagsara ng pinto. Ang Diyos ang nagsara ng pinto. Kung Diyos ang nagsara ng pinto, Diyos din ang may karapatan ng magbukas niyan.
Amen? So napakadelikado dalang panahon natin ngayon, pinapangaral natin, Jesus is coming soon, kahit saan, all over the world, sinasabi buong mundo, si Jesus ay darating na. Samantala mga kapatid, yung mga tao, they're still sleeping in their faith. Natutulog pa rin sila mga kapatid. At bigla-bigla, ang sabi ng Biblia, darating ang Panginoon, darating ang ganyang mga bagay sa panahon na hindi mo inaasahan. Sa panahon, mga kapatid, na akala mo, okay, pwedeng dumating ang Diyos anytime, pwede nga sa mga oras na ito. Pero the question is, are you ready? Nakahanda ka ba? Naririnig mo ba ang boses ng Panginoon na sinasabi, anak, tara na. Noah and Lot. Okay? Itong mga taong ito, sinasabihan sila ng Diyos. Bakit? Malapit sila kay Lord. Abraham, mga kapatid, ay masyado malapit kay Lord. Kaya, yung boses ng Diyos, naririnig nila. So, nagkaroon ng problema, yung tinuro ng asawa ko last week, Sodom and Gomorrah, mga kapatid, they are given instruction kung paano susunugin ang Sodom and Gomorrah. Bakit? Because they are the righteous people. Nakipag-bargain nga si Abraham eh. Sabi ni Abraham sa ating Panginoon, Lord, kung meron bang 50 na righteous doon sa Sodom and Gomorrah, ililigtas mo ba? Yes, sabi ni Lord. Kung mayroong 30, kung mayroong 20, kung mayroong 10, ano sabi ng Panginoon? Ililigtas niya. So, ano ang susi ngayon? We need to be righteous in the sight of God. In these final days, mga kapatid, kinakailangan, we need to make sure dahil Book of Daniel, Book of Revelation, mga kapatid, pareho silang nagtugma, mga kapatid, na sinasabi na sa huling panahon, ang masama ay lalo pang magpapakasama at ang mabuti ay lalo pang magpapakabuti. Book of Revelation, sinabi niya doon, mga kapatid, ang kanilang mga kasuotan ay kanilang papuputiin. Hello? Kaya tayo, mga kapatid, na believer, huwag na tayong sumausaw sa kasalanan. Kung ayaw ninyo na kayo ay sumausaw sa lake of fire, ngayon pa lang iayos mo ng buhay mo. Amen. Kunting-kunti na lang, mga kapatid, ang pag-aantay natin. Kung ikaw, natitempt ka, nandun ang temptation, mga kapatid, natutukso ka, then call the name of the Lord. God, tulungan mo ako. Amen? Sabi ng Biblia na resist the devil and he will flee from you. Eh, ang masakit kung ikaw pa talaga pumupunta. Pinupuntahan mo yung tukso, pinupuntahan mo yung kasalanan. Pero kung ikaw mismo ang lalayo, parang si Joseph, mga kapatid, na nakita niya ang asawa ni Potiphar, gaylay ganda to, sila pang Miss Universe. At talaga tinutokso si Joseph, mga kapatid. Pero anong ginawa ni Joseph? Tumakbo siya. You need to flee. Kailangan mong takbuhan. Huwag mong lapitan ang tukso. At huwag mong sabihin at kantahin, O tukso, layuan mo ako. Huwag mong ikaw lumayo sa tukso, mga kapatid. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. I'm almost done, mga kapatid. Ang sabi niya dito, mga kapatid, hallelujah, there is a realm of kingdom that we must fight a good fight of faith. It is the mind of Christ that man is instructed. The required faith and fight is found in the book of Romans chapter 12 verse 1. Anong sabi niya rito, mga kapatid? Present your body as a living sacrifice, holy and acceptable unto Him, mga kapatid. So ito po same book, mga kapatid, na binabanggit sa Romans chapter 12 verse 1 that we need to present our body as a living sacrifice because our God is a consumer of sacrifices. Okay, ibig sabihin, tayo na nag-aalay, inaalay natin ang ating mga buhay, hindi lahat ay kinukonsume ng Diyos. Naintindihan po ba natin?
Hindi akala mo, pumunta ka rito, akala mo, inalay mo na yung buhay mo, pero kulang ang ginawa mo. Hindi ka nagpakalinis. Kaya yung hain ka, ikaw yung hain, ikaw yung sacrifice, hindi kinonsum, hindi sinunog. Amen? Hindi sinunog, mga kapatid. Hallelujah. God is a consumer of sacrifices. When God receives you unto Himself, He consumes you. Kapag ikaw ay na-consume ng ating Panginoon, tatanggapin ka ng Diyos. Pero kung ang alay, yung alay mo, ay hindi tinanggap o hindi sinunod ng Diyos, sayang mga kapatid, ang iyong pagdalo sa gawain ito. Dahil hindi ka na-consume ng ating Panginoon. Hallelujah. But God did not consume every sacrifice. Make sure mga kapatid na tayo ay dumalo dito, na tayo po ay kinonsume ng fire ng ating Panginoon. Kasi tayo mga kapatid, akala natin lumapit tayo sa ating Panginoon, akala natin okay na ako, pupunta ako sa presensya ng Diyos, pero kulang tayo sa cleansing. Kulang tayo sa approach sa ating Panginoon. Yung bang ating sacrifice na inihain sa harapan ng Diyos, karapat dapat ba? Karapat dapat ba? Lord, karapat dapat ba ako na makonsume ng iyong fire, ng iyong Holy Spirit? Karapat dapat ba ako? Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, praise God. Ang buhay natin sobrang iksi. At alam nyo, sa araw na ito, isa sa mga haligi ng pananampalataya, isang napakagaling na preacher, magaling sa reasoning, ngayon ay nasa piling na ng ating Panginoon. And the way He lives, mga kapatid, He lives it talaga. What He preached, He lived with it, mga kapatid. Pinamuhay niya talaga. Marami akong natutunan sa taong ito, sa wisdom niya, the way, mga kapatid, sa mga patotoo, busog ako. Sa tuwing kami pupunta, mga kapatid, na San Clemente Church, kausap namin ang mga taong ito. They are filled with God's wisdom. And the moment na kami po ay nag-uusap, may pakape pa yan, may pamerienda, mga kapatid, ina-absorb ko yung knowledge, yung wisdom na mayroon sa taong ito. At sa mga patotoo, mga kapatid, na minsan na nasasabi ko rito, ang iba nun galing sa Kanya. At alam ko, mga kapatid, because of heart failure, ang kanyang sakit. Pero makikita sa Kanya yung galak na siya ipabalik na sa ating Panginoon. Na nagampanan niya. He fought the fight. He fight a good fight of faith, mga kapatid. He runs the race. Tinakbo niya ang isang takbuhin, mga kapatid. At ngayon, isa na siyang trophy, mga kapatid, sa harapan ng ating Panginoon. Nawa, mga kapatid, ikaw at ako, hallelujah, ay maging kagaya ng taong ito, na halos ang buong congregation, at only their congregation is weeping. Hindi lang yung congregation nila umiiyak, pero yung mga taong nakasalamuha niya. Yung mga taong inimpart niya yung kanyang wisdom. Amen. Bagamat wala na yung tao, pero yung memories na iniwan niya, buhay na buhay. Amen. Nawa, ganun tayo, mga kapatid. Especially sa mga new converts natin, marami pa tayong tatahakin. Itong tao na ito, all of his life, mga kapatid, ay ibinigay niya sa Panginoon. May pagsubok, may kagalakan, may mga pagpapala, mga kapatid, sabot-sari. May pagsubok, hindi siya nawala. May pagpapala, hindi siya nawala, mga kapatid. Still, they are serving the King of Kings and the Lord of Lords. At lahat ng anak niya ay na-equip niya. Lahat sila ay pastor. Amen? So, ganun po, mga kapatid, iwanan natin yung legacy. Mag-iwan tayo ng ala-ala, mga kapatid, na ipamamana natin sa ating mga anak. Amen? Sa ating mga spiritual daughters, mga spiritual sons natin,
iwanan natin ito mga kapatid. And always bear in mind mga kapatid, kailangan lagi tayong malapit sa ating Panginoon in order for us to hear His voice. Let us all stand mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Huwag natin sayangin ang bawat oras, ang bawat pagkakataon mga kapatid. Huwag natin sayangin ang bawat minuto na ipinapahiram lang sa atin. Huwag natin sayangin mga kapatid at igugol ang panahon natin doon sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta. Dahil yung mga bagay na walang kakwenta-kwenta mga kapatid, hindi yan mag-aangat sa atin papuntang langit. Hindi yan magdadala sa atin sa langit. Pero kung gumagawa tayo mga kapatid, yung mga bagay na gusto, na please ang Diyos sa ginagawa natin, na gusto ng ating Panginoon, hallelujah, anak, natutuwa ako sa iyo kasi nakikita ko nag-i-improve ka.